Maraming salamat po. Simulan na po ninyo. Ang tanong ko kanina, kung nangilin si Kristo ng Sabat. Hindi nga niya, ang kanyang binasa, mapalad yaong nangingilin o sumusunod sa utos. Pero ang Biblia, walang makikitang talata na si Kristo ay sumamba o nangilin ng Sabat. Kaipala, siya ay kanya itong sinuway. Pakinggan po ninyo, mga kapatid. Opo, ang sabi po ay ganito. Una, Juan 5, talatang 18. Dahil dito ngay lalo ng pinagsikapan ng mga Hudyo na siya'y patayin, sapagkat hindi lamang sinira ang araw ng Sabat. Ano raw ang ginawa ni Kristo? Sinira ang araw ng Sabat. Ngayon, sasabihin niya na ito ay mga Hudyo. Pero ito ang kanilang nakita kay Kristo. Ito ang obserbasyon ng mga Hudyo sa Kanya, na siya ay sinira niya ang Sabat. Sa makatwid, yung tanong ko kanina, may talata ba na nagsasabing ipinangili ni Kristo ang Sabat? Wala siyang makita. Purihin ang Panginoon. Ngayon, sa 9:16 pa ang sabi, ang ilan nga sa mga Pariseo ay nangagsabi, ang taong ito ay hindi galing sa Diyos sapagkat hindi nangilin sa Sabat. Ano raw ang kanilang obserbasyon kay Kristo? Hindi nangilin ng Sabat. Ngayon, sasabihin ninyo, mga Pariseo yan, pero ito ay faktual na obserbasyon ng mga tao sa kanyang panahon na siya ay hindi nangilin ng Sabat. Ngayon, ang kanyang hinihingi kanina ay mapakita na ayon sa Biblia, ang unang araw ng Sanglinggo ay araw ng pagsamba at Sabat. Sapagkat dalawa yan, dalawang talata ang aking babasahin. Ang sabi mga kapatid, sa talata na sa mga gawa, 20, sa talatang 7, sa Bible na ang translation po nito ay Student New Testament Bible. Ano ang sabi sa translation ito? Dahil inyong mapapansin, bumasa kanina siya ng translation na ano raw, ito ay Sabado. Ngayon, kung translation sa translation, makakakita tayo ng maraming translation na ito ay linggo at sila'y sumamba. Kumbaga, translation laban sa translation. Ang marami, panalo. Ayan. Ano ang sabi? Sa araw ng linggo, on the first day of the week, we meet to worship and to break bread together. Sila ay nagkatipon para sumamba. Anong araw? Linggo. Ano ang sabi niya? Sabado. Nang, sapagkat mayroon siyang translation, dadamihan po natin ang translation na nagsasabing ito ay linggo. Dito po naman, sa isang translation, ito po kung tawagin ay the Contemporary Parallel New Testament. Ang sabi po na ito'y araw ng isang linggo at sila'y sumamba. We met on Sunday to worship and celebrate the Master's Supper. Pangalawang translation, ano raw? On Sunday, we met to worship. Praise the Lord. So narito mga kapatid, ang dalawang translation. So it is one against two. Ganon din.
sa the book. Ito po naman ay isang translation na ito po naman ay nagsasabi na, on Sunday, we gathered together for communion service. Sa makatwid, Sunday. Sa makatwid, yung kanyang isang translation, laban sa tatlong translation. Okay, so naririyan. So sa araw ng linggo, sila ay sumamba. Ang sabi niya, ang linggo ba ay araw din ba ng Sabat? Babasa tayo ng 3 talata na ang linggo ay araw ng Sabat. Sabi niya, ayaw niya ngayon na lumabas sa 30 AD. Sa atin, sa buong Biblia. Ano ang sabi ng banal na kasulatan? Ang unang araw ng sanglinggo ba ay pwedeng gawing Sabat sa lumang tipan? Sa Exodo 12:16, ang sabi po naman ay ganito. Exodo 12:16, tungkol sa unang araw, katulad ng ikapito, ito po ay gagawing Sabat. Ang sabi po ay ganito. Sa 12:16 ng Exodo. At sa unang araw, magkakaroon kayo ng isang banal na pagkakatipon. At sa ikapitong araw man, magkakaroon din kayo ng banal na pagkakatipon. Walang anumang gawa na gagawin sa mga araw na yan. Sa makatwid, ang unang araw ng sanglinggo, gaya ng ikapito, ay magkakaroon ng banal na pagkakatipon, walang gagawin doon. Ganon din sa Leviticus 23. Sa unang araw ay magkakaroon ng banal na pagkakatipon. Anumang gawaing paglilingkod, huwag ninyong gawin. So, ang unang araw ng sanglinggo, walang gawang gagawin, magkakaroon ng banal na pagkakatipon. And lastly, sa 23:39 ng Leviticus, ang sabi po naman ay ganito, 23:39. Gayunmay sa 15 araw ng ikapitong buwan, pagka inyong natipon ang bunga ng lupain, magdiriwang kayo sa Panginoon ng kapistahan 7 araw. Ang unang araw, magiging takdang kapahingahan. Ang 8 araw, magiging takdang kapahingahan. Ang pagkasabi sa English, the first day shall be a Sabbath. Sa makatwid, ang first day ay Sabat. Ngayon, sasabihin niya, ay sa lumang tipan yan. Sapagkat ang Sabat ay sa lumang tipan lang. Wala sa bagong tipan. Kaya hindi niya mabasa na si Kristo nangili ng Sabat, ni sumamba ng Sabat. Wala siyang makikita na ang apostol o mga apostol nangili ng Sabat. Wala siyang makikita. Ipakita niya mamaya na si Apostol Pablo ay sumamba at nangilin ng Sabat. Wala siyang makikita. Ngayon, doon naman sa kanyang sinabi na itong sa unang Korinto 16 sa talatang 2, ito raw ay private gathering. Saan kaya nakita ni Mr. Obedos yung ganong kaisipan na ang 16:2 ay private gathering? Babasahin po natin simula sa una. At siya'y naparoon din sa Derbe at sa Listra. Unang Korinto 16 talatang 2, ang sabi po ay ganito. Ngayon tungkol sa ambagan sa mga banal, ay gawin din naman ninyong gaya ng iniutos ko sa mga iglesia ng Galacia tuwing unang araw ng sanlinggo. Sabi niya, ito ay private gathering,
sapagkat ginagawa sa bahay. Ang lugar ng pinagkakatipunan, irrelevant sa iglesia. Sapagkat ang tinatawag na iglesia, hindi yung building, kundi mga tao. Hindi yung building. Kahit sa punong kahoy, kahit sa bahay, ang iglesia ay nagkakatipon. Sa makatwid, panliligaw ang kanyang sinasabi na ito ay private gathering. Na hindi ito tungkol sa iglesia. Ay maliwanag na sinasabi, Mr. Robedos, na ito ang utos ni Pablo sa mga iglesia sa Galacia. At ang iglesia sa Corinto, gaya ng ibang mga iglesia, tuwing linggo, magkakatipon sila. At sapagkat nagkakatipon sila, doon tatanggapin ang anumang abuloy na kanilang gagawin. Hindi yung abuloy dito ang focus kundi yung araw ng pagkakatipon. Ano ang araw ng pagkakatipon? Unang araw ng sanglinggo o linggo. Hindi ito private. Ang sabi, ang iglesia sa makatwid, hindi tama yung sinabi niya. Inililigaw niya na ito raw ay private gathering. Samantalang sinasabi na ito ay ang mga iglesia pati sa buong Galacia. Okay, so ipinakita ko sa inyo na ang iglesia ay sumamba sa araw ng linggo. Merong iglesia nasa bahay, sapagkat noon wala pang kapilya, ang mga iglesia ay yung iba ay nasa bahay. Ang sabi po, at batiin ninyo ang iglesia na nasa kanilang bahay. Yan. So sa makatwid, ang lugar na pinagkakatipunan, hindi mahalaga. Ang mahalaga, yung mga tao. At kung saan nagkakatipon ang mga mananampalataya sa pangunguna ng mga apostol, yun po ang iglesia. At ang pagtitipon nila ay tuwing linggo. Praise the Lord. Ngayon, sa makatwid, hindi niya nasira yung aking mga patunay na ang linggo ang araw ng pagsamba ng mga Kristiyano. Binasa ko sa inyo na ang araw ng linggo, sila ay sumamba. At sabi niya, iisang talata. Iisang talata. Kung mo ba iisa, hindi mo paniniwalaan? Hindi ka ba naniniwala dyan? Sa isang talatang yan? Ang paniwala mo nga lang ay mali. Ginagawa mong Sabado, ayon sa translation iyong nabasa. Pero narito ang tatlong translation sa isang translation. Sa makatwid, sa tatlong translation tayo. Araw ng linggo ang kanilang pagkakatipon. Ngayon, sabi ko kanina, sa history, ipakikita sa history na ang mga Kristiyano nagsimula ng pagkakatipon sa araw ng linggo. Para sa inyong kabatiran, kung kinuha o kung gusto ninyong malaman, ito'y nakasulat dito sa Dake's Bible. Sa Dake's Bible po ito. Pag may Dake's Bible ka, mababasa ninyo ito. Footnote sa chapter 16 ng 1 Corinthians na nagsasabing sa tuwing unang araw ng isang linggo. At itong author ng Dake's, kinumpile niya sa kasaysayan na totoo pala na sa linggo nagkatipon ang mga alagad bago pa si Constantine, yung sinasabi niyang civil law. Ang ginawa ni Constantine ay civil law, na ito ay holiday, gaya ng ating holiday ngayon. But it is not construed na ito ay araw ng pagsamba. Binigyang laya lang ang mga tao na makasamba kung gusto nila. Binigyan sila ng kalayaan. Pero ito ay practice na. Practice na ng iglesia. Ngayon, ating titingnan. Mayroon po tayo, pakitingin po rito sa PowerPoint. No? Ang unang kasaysayan, ito ay napakaraming mga ebidensya. The disciples of Moses
teach that the Sabbath was changed from Saturday to Sunday by Constantine, 371 AD. And by the Catholic Church, 364 AD. Ating titingnan din po itong Laodicean, Council of Laodicea of 364 AD. Titingnan ko natin pag may panahon. The following facts from history prove that they are historically wrong. Ayon sa record ng history. Ito po, Encyclopedia Britannica. Sige, Brad, ituloy mo. The Roman Empire, but was observed by Christians for nearly 300 years before the law of Constantine. Sige, Brad, tuloy mo. So, naririyan mga kapatid, napakarami ito. Sige, Brad, medyo bilisan at maubos ang oras ko. Sige, Brad, sige. Sige pa. Huwag yan sa Katoliko. Yan. Bagamat ya'y bahagi ng kasaysayan, hindi natin maitatakwil yan. That is part of history. Sige, Brad. Ito, mula kay Ignatius, Bishop of Antioch. Ito ay mula sa 30 AD to 100 AD. Nabuhay siya ng ganon. A disciple of Polycarp and of St. John, who should know the Christian, sige Brad, the Christian, among the early Christian, as to the Sabbath, he wrote, and after the observance of the Sabbath that the Jewish keep, let every friend of Christ keep the Lord's Day. Ang Lord's Day, ito ang kanyang Resurrection Day. Sa makatwid, unang araw ng Sanlinggo, mula sa 30 to 107 AD. Sige Brad, tuloy. Wala tayong panahon. Sige Brad. Sige ba? Ito, the epistles of Barnabas, Paul's companion by Clement and Origen. He says to them, your new moon and your Sabbaths I cannot endure. Ye perceives how he speaks. You present Sabbath are not acceptable. Sige ba, napakarami ito. Sige ba, paanohan mo, sige lang. Ito si Justin Martyr. Si Justin Martyr, nabuhay naman ito noong 110 AD. Right? And on the day called Sunday. Kumakatwid, sa history, makikita natin, Sunday. Yung kay Constantine na 301, that is overruled. Dahil hindi nga, yun ang proclamation of Sunday as a day of worship and Sabbath. Sinusugan lang ni Constantine yung kanyang paniwala ng iglesia o ng Kristiyano na ang pagsamba ay linggo. Sige pa, Brad. Sige, napakarami niyan. Ngayon, tatalakayin naman natin itong Council of Laodicea of 364 AD. Sabi niya, dito, binago from Saturday to Sunday. Pero pag titingnan natin ang Council of Laodicea, babasahin ko po. Isara na yan, Brad, para dito sila makinig. Ang sabi po rito, it is interesting when you consider the second implication. During the 2nd and 3rd century, Christians were in the habit of keeping both Saturday and Sunday. In fact, the Ethiopian Christians still do today. During the time Christians rested on Sabbath and had communion or fellowship on Sunday. The church father at the Council of Laodicea were not opposed to Sunday service, but were opposed to Christian Judaizing the Sabbath. Judaizing is what they labeled Christian resting on the Sabbath. The Council of Laodicea, they published as doctrine that the practice of staying at home and resting on Sabbath was sinful and anathema to Christ. So, kanilang tinatag itong ginagawa na ng iglesia na paglinggo sila ay nagpo-communion na iyan ay vital part ng worship. So, ang Council of Laodicea did not change
Saturday to Sunday. But they established the Sunday na ito ang araw dahil 2 araw ang kanilang ginagawa. Namamahinga kung Linggo, Sabado at sumasamba kung Linggo. Sa makatwid, pumili sila. Yung Linggo ang ipagpatuloy. Yan ang Laodicean Council na kanyang sinabi kanina, na kanyang iminamali. Iminamali niya. Ang Laodicean Council, itinatag lamang yung practice ng iglesia sa Ethiopia na paglinggo, nagkakatipon at magkomunyon. Sa mga tweet, hindi yun ang pasimula ng Sunday worship. Rather, kanilang sinusuga na ang natiling practice ng mga Kristiyano na kapag linggo, sila ay nagkakatipon upang sumamba sa Panginoon. Sa mga tweet, mga kapatid, ilang minuto ba? Sa mga tweet, hindi nabubuwag ni Mr. Ubedos ng yung ibinigay kong katunayan sa Biblia na araw ng linggo ang kanilang pagsamba. Ito ang aking hamon sa kanya. Humanap siya ng talata after 30 AD, after Pentecost, na ang iglesia ay sumamba sa ika-7 araw na Sabado. Ipakita mo ngayon yan. Naipakita ko sa iyong linggo ang pagsamba. Kahit ano pang sabihin mo, hindi mo mababago yan. Naipakita ko sa Biblia, naipakita ko sa kasaysayan. Mga minamahal, ang sabi po sa aming paksay, patutunayan ayon sa Biblia at referensya. Sa makatwid, sinunod ko ayon sa Biblia at referensya. Ang kanyang pagtutol, wala sa Biblia, wala sa referensya. Bakit wala sa Biblia? Sabi niya si Kristo nangilin sa araw ng Sabat. Saan? Sa Biblia na si Kristo'y nangilin ng araw ng Sabat. Sa katunayan, ang isa sa dahilan ng kamatayan ni Kristo sapagkat ang mga Hudyo sa kanyang panahon nagalit sapagkat ang mananalangsang sa Sabat ay pinapatay. Pag sinalangsang mo ang Sabat, papatayin ka, babatuhin ka. At sapagkat bawal noon sa mga Hudyo ang magpataw ng death punishment, dinala nila sa Roman court. Kaya sa Roman court, ang kanyang akusasyon naman kay Kristo ay sedisyon, nag-aangking hari ng mga Hudyo. Pero sa korte ng Sanhedrin, religious court, ang kanyang religious offense, inaangkin niyang siya'y Diyos at kanyang sinira ang Sabat. Sapagkat ang sa obserbasyon ng mga Hudyo, sa obserbasyon, maaaring sasabihin mo, mga Pariseo yun. Pero record ito ng kanilang obserbasyon na si Kristo hindi nangilin ng Sabat. Isasabihin mo, ang sabi ni Kristo, mapalad ang tumutupad ng kautusan. May binanggit ba na Sabat? Wala naman May binanggit ba na mapalad ang nangingilin sa Sabat? Walang sinasabing ganon. Sa makatwid, si Kristo hindi nangilin ng Sabat. Yung sinasabi niya ay si Pablo, hindi rin nangilin si Pablo. Si Pablo nga sa mga taga-Galasya, natatakot siya sapagkat sila ay nangingilin ng araw. Sa mga tweet, itong iginigit ni Mr. Ubedos na si Kristo ay nangilin sa araw ng Sabat. Hindi niya, sabi niya, mamaya na. Mamaya ng hapon. Nang basahin, hindi naman pala si Kristo. Sa mga tweet, wala siyang mabasa. Wala siyang mabasa. Ni isa. Inililigaw mo ang mga tao. Nililin lang niyo mga tao. Kunwari mayroon, wala pala. Kaya nagbasa, wala naman doon. Basta makabasa,
hindi naman sumasagot sa tanong. Oh, kaya simple lang, kaya nga nagkakagulo rito dahil ang tinatanong ko, magbigay ng talata, ay kung ano-anong sinasabi. Oh, parang may babasahin, wala naman pala. Oh, sa makatwid, mga kapatid at mga kababayan, hindi matutulan ni Mr. Obidos 5 minutes. na ang linggo ay araw ng pagsamba at pamamahinga ng mga Kristiyano. Oh, pagsamba, ay bakit nagpapahinga sa pagsamba? Ay hindi naman pwedeng magtrabaho ka na sumasamba. Ang pagsamba ay formal na public na service sa pagluluwalhati sa Panginoon. Oh, pwedeng magsaing. Pero mga kapatid, sa batas ng Sabat, hindi ka pwedeng magpaningas ng apoy. Hindi ka pwedeng magpaningas. Nagpapaningas ba kayo ng apoy? Liban sa yung sa kakainin mo? Oh, kaya dito, mabuti narito si Mr. Mercado dahil si Mr. Mercado ang nakausap ko doon sa Amos. Dahil dapat si Mr. Gusilatar. Pero yung pangalawang debate, ayaw na si Mr. Gusilatar. Inilagay si Mr. Mercado. Kaya ako'y natutuwa, narito siya para marinig naman niya kung ano ang sasabihin ng kanyang kasama na hindi niya noon nasabi. So narito mga kapatid, naitayo ko na ang unang araw ng Sanglinggo, araw ng pagsamba ng mga Kristiyano ayon sa Biblia, ayon sa kasaysayan. Ang kasaysayan ay matibay. Oo, matibay ang kasaysayan. Samantalang mga kapatid, inyong mapapansin na ang Sabadista ay lumabas lang after 1844 nang ang hula ni Mr. Miller na pagdating ni Kristo ay hindi nangyari. Kaya nag-iba sila ng explanation sa second coming ni Christ. Na-invento nila ang investigative judgment. Pero before 1844 downward, linggo na ang pagsamba. Hindi yan Katoliko ang gumawa. Kaya sa kanila, ang obispo ng Roma o ang Papa ngayon, sapagkat ang kanilang akusasyon, ang Papa ang nagbago ng Sabado hanggang sa Linggo. At sabi nila, si Satanas ang gagawa niyan. Kaya sa kanila, ang mga pare, ang Papa, representative ni Satanas. Isipin mo yan, ang Papa, kinatawan ni Satanas. Sa makatwid, ang mga pare, mga kinatawan ni Satanas. Yan ang paniwala nila. Bakit? Sapagkat si Satanas ang babago ng kautusan at panahon. At ano ang binago raw ng Papa? Ang araw ng pagsamba mula sa Sabado hanggang sa Linggo. Iyan daw ang tatak ng hayop. Ang tatak ng hayop daw ay ang pagsamba ng Linggo. Pero ang tatak daw ng Diyos ay ang pagsamba ng Sabado. The zeal of God daw. Hindi natin mababasa yan. Hindi ninyo mababasa na ang Sabado ay tatak ng Diyos. Ang nasa Biblia, ang Espiritu ay tatak ng Diyos. Efeso 1:13. Sa kanila, ang tatak ng Diyos ay ang pangingilin ng Sabat na kahit si Kristo hindi nangilin. Na kahit si Kristo, bumasa siya na nangilin si Kristo ng Sabat. Ang maaaring basahin niya ay ang Lucas 4 sa talatang 16
na si Kristo, gaya ng kanyang ugali, pumasok sa sinagoga ng araw ng Sabat. Pumasok at nagturo. At sa galit ng mga Sabadista noon, oo, mga Sabadista ang kasama niya. Sa galit nitong mga Sabadista kay Kristo, dinala si Kristo sa burol upang ihulog ng patiwarik. Isipin mo yan. Mababasa po natin yan. Maraming salamat po, Pastor Art. Okay, tapos na. Maraming salamat po. Okay. Tanong. Bago po tayo magpatuloy ay nais ko pong ipakilala sa inyo ang aking co-moderator. Siya po ay Assistant Municipal Legal Counsel ng ating pamahalaang bayan ng Angono. At siya rin po ay Chief Administrative Legal Office sa League of Municipalities of the Philippines. Sinama po siya ni Mayor doon. Sapagat ang ating pong Mayor ay Secretary General ng Liga ng mga Municipalities of the Philippines. Pinakikilala ko po sa inyo si Attorney Romy Plata. At muli po, pinapaalala ko po, pagkatapos po magtanong ni Brother Ronald, ay sasagutin po yun ni Pastor Art. Para po maliwanag, huwag po tayong magsabayan ng at kung ang tanong nga po ay categorical question, pagsagot po ng meron o wala o oo o hindi, meron lang po 30 segundo para magpaliwanag. So, direktang tanungan lang po mangyayari. Ayos po ba mga Ginoo? Sige po, simulan na po natin. Okay. Ito po ang tanong ko, Ginoong Periol. Sabi nyo kanina, ang araw ng linggo o ang pagsamba ng araw ng linggo nagsimula noong panahon ng Pentecostes. Tama po Ang ba? araw ng linggo, pumapatak ang araw ng Pentecostes, pumapatak sa araw ng linggo. So, tapos na po ang panahon ni Kristo noon sa lupa. Ang araw ng Pentecostes, pasimula ng iglesia. Okay, sa pasimula ng Kristyanismo yan. Yan. Si Kristo noon nasa langit na. Susunod na nasa tanong. langit na si Kristo. Susunod na tanong. Sa makatwid, kung ang linggo nagsimula noong Pentecostes, bago mag-Pentecostes, Sabado ang pagsamba. Ang pagsamba ng mga Hudyo, hindi ng iglesia. Okay. Ang Si Kristo iglesia, ba? ang linggo. Ngayon, ang tanong, si Kristo ba ay Hudyo o hindi nung siya'y nasa lupa? Ulitin mo nga. Si Kristo po ba ay Hudyo o hindi nung siya'y nasa lupa? Si Kristo ay Hudyo. Pero hindi siya sa iglesia. Wala pang iglesia Sa noon. makatuwid, kung si Jesus ay Hudyo, nangilin po siya ng Sabat. Basahin mo! Ba't ako magbabasa? Basahin mo! Ginoong Periol, Basahin mo! the burden of proof nasa inyo. Basahin mo! Ako nagko-cross-examine, ba't kayo nagtatanong magbasa? Ang tanong ko, May babasahin ka ba? hindi, mamaya nga po. Ay, sabi mo, nangilin. Ang tanong. Basahin mo. Ang tanong, uulitin ko. Sige. Kung si Kristo ay Hudyo, sa mga kapatid, inaami mo, nangilin siya ng Sabat bago mag-Pentecostes. Walang bababasa na siya'y nangilin sa Sabat. Sa makatuwid, yung mga tagasunod ni Kristo bago Pentecostes, nangingili ng Sabat si Kristo, hindi. Hudyo yon sapagkat si Kristo mayroong misyon na tuparin sa kamatayan Kaya nga niya po, sa krus. sa Ang makatuwid, Sabat aalisin. sa makatuwid, merong pagsamba ng Sabat bago Pentecostes. Ang ating Ang tanong. Oh. Bago ho ang Pentecostes nung 30 AD, ang pagsamba nun ay Sabat. Tama po ba hindi? ang pagsamba ng mga Hudyo, ang pinag-uusapan Ayun. natin, Kristiyano. Tapos, sabi nyo, Ang pagsamba ng Kristiyano. tapos sabi nyo si Kristo ay Hudyo, sa makatwid, sumasamba siya ng Sabat. Hindi Kristiyano yon. Mga Okay, Hudyo next yon. question. Membro yon ng Judismo. Translation Si na kayo. Kristo, membro ng Judismo. Pero, next Hindi question. ng Kristiyano. Meron kayong binasang version sa Bible. Sabi nyo, mas marami kayong binasang translation. Doon sa, binasa nyo yung sabi roon sa Gawa 27, Saan na ang yan? sabi roon ay, on the first day of the week, we meet to worship. Tama po ba yon? Saan? Ito po, pareho tayo ng Bible eh. Translation? Contemporary English Ano yung Bible. translation natin? Ngayon, Ginoong Periol, kayo po ba ay isang honest
na mangangaral ng salita ng Diyos? Liwanagin mo nga. Kayo po ba ay isang tapat na mangangaral ng salita ng Diyos? Nagsasalita ako Ha? bilang mga Sir, ngaral yung ng mga Diyos. ano po. Liwanagin mo. Ngayon, Magtanong ka. Walang tanong lang. Walang personal. Ginong Periol, yan pong binasa niyong version ng Contemporary English Version, kailan po ba yung edition? Anong year edition po yan? Anong edisyon? Tingnan natin. Sige po. Ng Walang American Bible sinasabi Society. dito. Anong problema mo sa edisyon? Okay. Dahil po dito sa binasa Sige. niyong Bible, ito po ay 1991 edition. 1991. Yan po bang binasa niyo sa gawa, mababasa niyo sa bagong edition? Ang iyong Ng- gawin, Mr. Obedos, sulatan mo ang Hindi. publisher nito. Questionin mo. Yan po Ano po, Bible ano? ninyo. Bakit ako mananagot dito? Sandali. Sulatan mo ang Yang Bible, publisher nito. Yang Bible po ninyo, ni-revise na. Hindi ho kami nag-revise, yun din nag-translate, nag-revise. Ang tanong ko, mababasa ba ngayon yan dito sa bagong revised edition? Wala Ng akong Contemporary? pakialam sa revise na yan. Ang magagawa mo, kung tutol ka rito, sulatan mo ang publisher Hindi, nito. hindi. Tinatanong Hindi ko kayo. ako. Tinatanong ko kayo, alam nyo ba na yung version ng Bible na inyong binabasa ay na-revise na o hindi? Anong edisyon ng revision? Contemporary English version po. Sagutin mo ako. Ni-revise ba yan o Anong hindi? edisyon? Hindi, tanong lang po, doon po sa Bibliang hawak nyo. Anong edisyon yan? Pareho rin pong Bible, Contemporary English version, pero ito po ay 1995 edition. Ayun. Yung binasa nyo, 1991 edition. Kaya lumang version na yung binasa nyo. Dahil dito po, wala na po yun. Babasahin ko po sa inyo. Ang sabi ho rito, Ito. on the first day of Ito ang 1997 edition. Basa. Sandali po, sandali. 97 Kaya ito. ba yung ano eh? Baka ibang Kaya ba version. yung librong hawak ninyo? Ano hong version yan? Nawawala po tayo. Tanungan po tayo, type tanungan. na. Tanong. 1995 Ang tanong. edition, 1997. Ano po? Kung edisyon Ganong period. pag-uusapan. Anong version yan? Anong version? Sandali po, sandali. Contemporary? Contemporary? Parallel New Testament? Contemporary. Okay. Last question po, brother. Last question po. Last question. Ayun na nga po. O sige, itatanong natin. Binasa nyo Ginoong Periol. Doon ang Juan 9:15. Ang sabi ron, si Kristo ay hindi nangili ng Sabat. Sino po bang nagsalita doon? Mga Kristiyano o mga Hudyong kalaban ni Kristo? Ang nagsulat nito, si Juan. Okay. Isinulat Pero, ni Juan. ang sabi po, Ginoong Periol, ganito, ang taong ito'y hindi galing sa Diyos sapagkat hindi nangili ng Sabat. Sa mga kapatid, paniwala niyo si Kristo hindi galing sa Diyos. Sa pagpapabautismo kay Juan. Tapos Sa na. mga Hindi si Juan Bautista, kundi si Juan na apostol. Sa makatwid, Ang si Jesus. nagsulat ito. Si Jesus hindi galing sa Diyos. Sabi mo yan. Hindi galing sa Diyos si Jesus. Sabi mo. Hindi galing sa Ano? Diyos. Hindi sabi ko. Sandali po, sandali. Si Kristo, anak ng Diyos. Ubus na po yung oras. Oh, kung ang paniwala mo hindi galing sa Diyos, Ginoong bahala Periol, ka. babasahin ko yung talata. Tapos na po ba? Nasagot naman ho yung tanong eh, no? O, tanong. Ayos po ba tayo? Pastor. Ayos. Ano? May time na ba? Tapos na ang time tanong. na. Time left na, ano na tayo, wala nang oras eh. Oh, tapos na. Ganito kasi yung oras po natin alanganin. So, bibigyan natin ng 30 minutes uli si brother. After po nun, magtatanong siya ng for 5 minutes. Tsaka po, eksakto, break time na tayo nun. So, yun po yung ating kailangan din po nga kumain ng ating mga kasama. Lalo na ng moderator, ano. Kaya po, bigyan na po natin yung 30 minuto ni Brother Ronald. Maraming salamat po. Medyo nagiging maganda ang usapan natin. At sana po, sa usapang ito, ang lumabas po ay ang pawang katotohanan. Sana po, nakita ko naman sa mga audience na nagpa-participate kayo, huwag lang po tayo maging emotional. Maging intellectual po tayo. Sabi ko nga, Ginoong Periol, kanina, nung siya itanungin ko,
Noong bang panahong yon, si Kristo, o nung tinayo ang Pentecostes, sabi niya, doon daw nagsimula ang pagsambang linggo. So kung nagsimula ang pagsambang linggo noong 30 AD, Pentecostes, after umakyat si Kristo sa langit, sa makatwid, yung pagsamba before Pentecostes ay ito ni Ginoong Periol. Kasi po, napuna ko po sa kanya pong pangalawang tayo, ay medyo lumilihis na po siya sa kanya pong pinirmahang paksa. Sapagkat sa kanyang pinirmahang paksa po, ang gagawin lang po niya ay itayo ang paniniwala nila ng araw ng linggong pangilin. Pero ang nangyari ay nakita ko na mas marami pa ata siyang sinabi na laban at pag-argumento laban sa Sabat. Imbis na magtayo, siya'y nagbubuwal tungkol sa Sabat. Paalala lang po natin, Ginoong Periol, ikaw po ay isang batikang debatista. Dapat po ay alam nyo yan. Sapagkat pagka nakikita ng mga audience na medyo kinakapos kayo ng sasabihin, ibig sabihin mahina ang inyong case na pinapatayo. Yan ang gusto kong sabihin. Kaya pag-isipan yung maigi yung aming pinag-uusapan. Ngayon, tungkol dito sa translation, tama naman si Ginoong Periol, hindi ho kami tutol sa paggamit ng maraming translation. Nakakatulong po ang paggamit ng maraming translation. Kaya lang po, kadalasan sa mga translation ng Bible, ang nagiging problema po ay marami pong translation na meron pong tinatawag tayong mga biased translation. Especially po yung mga paraphrased version. Ano po ba yung paraphrased version? Ang paraphrased version ay ibig sabihin nun ay kinukuha niya yung meaning ng translation with his own words kahit wala sa original na teksto. Pagka tinawag naman na formal translation o yung literal translation, ito talaga ay literal text by text translation. Ngayon, dito po sa Gawa 27 na inaakala po ni Ginoong Periol ay kanya pong matibay, pinakamatibay na batayan sa pangingilin ng linggo, ay nagpapatunay na mahina pa rin. Bakit po? Ito po ang kanyang Bibliang katulad ng Bible niya, ito pong kung tawagin po ay Contemporary English Version. Okay? Ito po ang sabi sa Gawa 27, mga kapatid. Ito pong pakinggan ang aking babasahin. On the first day of the week, we met to worship and to break bread together. Una, bakit ko po nasabing mahina? Dahil dahilan po, unang dahilan, ay sapagkat ang paksa po ni Ginoong Periol na pinirmahan ay pagsamba at Sabat. Dito po ba sa Gawa 27, ano nakalagay? We worship at may Sabat ba? Tinawag bang Sabat? Hindi rin po. Kaya dito, to worship, to break bread together. Alam po ninyo sa Gawa 2:36, yung pagpuputol ng putol ng tinapay, ginagawa ito araw-araw. Sabi sa Gawa 2:36. Kaya ito po'y hindi ho ito special day. Ito po'y ordinary day. Pangalawa, wala hong nabasang Sabat dito. Ang paksa ni Ginoong Periol, pagsamba at Sabat. Ngayon, ito nakalagay dito sa 1991. How about itong 1995 edition? Sa 1995 edition ng the same translation na rin yan, nakalagay pa ba yung worship? Siguro medyo na konsensya yung nag-translate nitong Bible. Dahil nakita niya na wala ito sa original na manuskrito o teksto. Sa pag-aaral po ng Biblia, para po matiyak ninyo kung talagang nakalagay yung salitang iyon sa talata ng Biblia, kailangan po marunong kayo at meron kayong tinatawag na mga interlinear Bible. Para titignan nyo po sa interlinear, yung interlinear Bible po, ito po yung Biblia na dalawa ang column. Isa yung original text ng Greek or Hebrew at pagkatapos yung translation. Dahil po doon, wala ho yung salitang worship. Sa Gawa 27, kung titignan niyo sa original, wala ho yung salitang worship na sa Grego po ay proskineo. Wala po doon. Kaya mahina po yung talatang ginamit ni Ginoong Periol.
Wala hong matibay na batayan. Kaya po, yung kanyang pinagbatayan na konsensya at nagsisi. Nung siya'y nagsisi, noong 1995, eto sabi niya, Gawa 27, on the first day of the week, we met to break bread together. Wala na ho yung worship, inalis na. Ngayon, kaya kung yung translator nagsisi, ako'y naniniwalang si Ginoong Periol, hindi rin malayong magsisi din na baguhin yung kanyang style na yon, na hindi niya gagamitin yon. Kaya nga ang tanong ko, kayo po ba ay isang matapat na mangangaral? Dapat kung ikaw ay matapat na mangangaral, ipapakita mo kung ano yung totoo, di ba? Ay nataon at meron po tayong updated version, inalis na po doon yung salitang worship. Sa mga kapatid, wala hong matibay na patotoo ang mga sinasabi ni Ginoong Periol na ang mga alagad noon ay sumamba at nangilin ng linggo. Yan ang tatandaan po nating maigi, mga kapatid. Tapos, eto, nagulat ako. Biruin nyo, mula sa isang mangangaral, mula sa isang pastor na nagsasabing siya'y Kristiyano, tagasunog ng ating Panginoong Kristo, ay sasabihin, si Kristo pala ay hindi galing sa Diyos. Ano ang ibig ko sabihin? Ang talatang ito, babasahin ko, sa Juan. Ang bumasa nito ay siya, hindi ho ako. Ako'y nagtatanong lang. Ang sabi, anong sabi? Sinulat ni Juan. Anong sabi? Ang ilan sa mga Pariseo ay nangagsasabi. Sino nagsabi nito? Mga Pariseo. Sino ba mga Pariseo? Kakampi nyo o kakaway nyo? Ay siguro kung kakampi nyo Pariseo, sasabihin nyo nga si Kristo hindi rin galing sa Diyos. Ulitin ko. Ang sabi ho rito, ang ilan sa mga Pariseo, ito yung mga Hudyo na nagsasabi, ang taong ito'y hindi galing sa Diyos sapagkat hindi nangingilin sa Sabat. Kaya pagka sinabi ni Ginoong Periol na si Kristo'y hindi nangingilin sa Sabat, ibig lamang sabihin nito, naniniwala siyang si Kristo ay hindi galing sa Diyos. Yan ang magiging problema niyan. Isa pa, sabi niya, patutunayan niya na ang araw ng linggo, pagsamba at worship ng Sabat ay unang araw ng sanlinggo sa mga mananampalatayang Kristiyano. Ngayon ko lang nalaman na ito palang si Ginoong Periol ay panig sa Pariseo. Kaya, sino po ang hindi naniniwalang si Kristo ay hindi nangili ng Sabat? Mga kaaway ni Kristo, mga Pariseo. Mga Kristiyano, kayo po nakikinig ngayon, kayo ba'y kaaway ni Kristo o kakampi ni Kristo? Kakampi kayo ni Kristo, di ba? Dapat paniwalaan nyo si Kristo'y nangilin ng Sabat. Yun lang ang lohika nito Yon ang lohika niya. Kaya tinatanong ko siya kanina, Ginoong Periol, sa mga tweet, naniniwala ka na si Kristo hindi galing sa Diyos? Sabi niya, yan na sabi ni Juan tatanong ko sana, di pinaniwalaan mo naman. Ano ka ba, Ginoong Periol? Ikaw ba ay Kristiyano o Parisiano? Yan ang tanong. Ikaw ba ay Kristiyano o Parisiano? Kung ikaw ay Kristiyano, dapat paniwalaan mo si Kristo ay galing sa Diyos at nangilin ng Sabat. Salamat, Ginoong Periol, at binigay mo ang talatang ito. Mamayang hapon ko pa sana gagamitin yan. At masyadong atat na atat si Ginoong Periol na magbigay ako ng paniniwala at tindig tungkol sa Sabat. Yan, ginamit niya, bumalik ngayon sa kanya. Na yun pala, pag ikaw ay galing sa Diyos, dapat mangiling ka ng Sabat. Kung hindi ka galing sa Diyos, hindi ka nangingilin ng Sabat. Ganun ho yun. Salamat po sa talata. Ngayon, yan po ang sinasabi ko na pag-iingat. Tatanungin ko pa ho sana siya kasi meron siyang ginamit na style ng paggamit dito sa Exodus 12 na kayo po na mga nakikinig, kung wala ho kayong alam sa Biblia, ay baka mapaniwala ho kayo ni Ginoong Periol
na totoo nga na ang linggo ay, sabi niya, pwede ding maging Sabat. Ha? Kaya lang, nakakalungkot, ang binasa ho niya, hindi ho sa Bagong Tipan. Hindi ho sa panahon ng Pentecostes. Ang binasa niya, panahon bago mag-Pentecostes. Ha? Ang binasa niya, Exodus 12. Sa Lumang Tipan. At sabi nga sa 16, at sa unang araw ay magkakaroon kayo ng isang banal na pagkakatipon. Meron nga namang sinabi rito, unang araw, banal na pagkakatipon. Kaya lang nakapagtataka mga kapatid, suriin nyo lahat ng translation, kahit yung mga dala nilang Biblia, hindi po ito isinalin na Sunday. Kasi po, hindi ho ito first day of the weekly in sa ating kalendar. Ito ay first day of the month. Okay, for the sake of argument, susundan natin si Ginoong Periol. Kasi ginamit ho niya ito. Okay, kung ginamit niya to sa mga tuwid, dapat susundin niya to. Dapat gagawin niya to. Okay, ano sabi rito? At sa unang araw ay magkakaroon kayo ng isang banal na pagkakatipon, at sa ikapitong araw man ay magkakaroon din kayo ng isang banal na pagkakatipon. So, hindi lang pala yung una, pati yung ikapito. So, hindi ka pa rin makakatakas dyan, Ginoong Periol. Ang binasa mo lang yung una, hindi mo binasa yung ikapito. Okay, ang tanong, kayo ba, Ginoong Periol, sa inyong pagsamba sa Pentecostal Missionary Church of Christ Sports Watch, bukod sa linggo, kayo dapat pala ay nangingilin ng ikapitong Sabat. Kung susundin ko yung argumento mo rito, sa Exodus 12, dalawa pang hingilin dito Unang araw at ikapito. Bakit ngayon? Una lang ang inyong pinangingilin. Dapat consistent kayo sa sinasabit paggamit ng talata ng Biblia. Ngayon, ano tinutukoy dito? Ang tinutukoy po rito, ayon sa talatang 1, 7 araw, nakakain kayo ng tinapay na walang levadura. Ito po yung Feast of Unleavened Bread. Ito yung kapistahan ng mga Hudyo noon, na tinatawag na pista ng tinapay na walang levadura. 7 days ang mga Hudyo na hindi kakain ng tinapay na merong yeast. Ang tanong, Ginoong Periol, ginamit mo to. Kayo ba, Pentecostal Fourth Watch, nangingilin ba kayo ng Feast of Unleavened Bread? Nangingilin ba kayo ng Feast of Unleavened Bread? Alam kong hindi. Kaya nga po, para sa audience po itong kaya hindi ko kayo kakausapin ko. Kaya hindi ko kayo kakausapin. Audience ka sa mga tuwid. Okay, yung time. Cut the time. I-cut nyo yung time, Cut nyo yung time. Sige po. Hindi po natin kausapin yung audience. Okay po. Yan po categorical question. Pag sinabing categorical question, it is obviously answerable by yes or no. Yan. Kasi hindi naman kayo nangingili ng